Hindi naman tama. You know, as usual, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Dapat ganon. Na naman tayo sa sos na yan eh. Para lang gumanda yung paliwanag nyo, sos. Para lang mukhang matalino kayo eh. Tinan mo to si Soto, apakayabang din. Oh. Alam daw niya yung salitang portwin. Kung ang maglilid sa atin sa impeachment ay isang katulad ni Soto na mali-mali mag-interpret ng mga terminolohiya ng batas. Kaya dapat talaga mapalitan itong Senate President na ito. Kasi lagay naman kayo ng lawyer sa Senate President, pambihira naman kayo. Mantakin mo, pinuno ng mataas na kapulungan na mga mambabatas ay hindi lawyer, isang komedyante. So ano mangyayari? Magiging komedya at drama ang Senado. Ako hindi ko naman sinasabing pagka ikaw artista, wala kang alam. Pero iba ho ito eh. Masyado ho itong matindi na. Ibig sabihin, dapat nga bilang senador, alam mo batas, alam mo terminolohiya kasi gagawa ka ng batas eh. 'Di ba? Para bagang ganito eh. Ito simpleng halimbawa lang ito. Magtatayo ko restaurant. Maghahanap ako ng cook. Ang hahanapin kong cook yung hindi naman chef. Anong hanapin ko cook? Yung driver namin o baka yung karpintero namin. Mali di ba? Dapat kung hahanap ka man ng cook ay nang magluluto sa iyong restaurant, gagawa ng mga pagkain, magbebenta ng pagkain, abay dapat chef. Hindi pwede yung kuha tayo ng kung sino-sino na lang tapos pag-aralin natin Kaya tuloy, mali-mali. Siin kung bakit posible. Posible lang ng impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi na matuloy. Hindi dahil walang ingay ang kalaban, kundi dahil baka sa batas mismo sila lumagpak. Maling proseso, maling ebidensya, maling interpretasyon. Anong tawag dyan? Maling diskarte. Yun. Grabe, no? Grabe mga nagaganap sa ating bayan. Kasi dito mo makikita talaga na minamadali lang ito dahil nga naman sa 2028. So kung sumablay itong impeachment, hindi mag-prosper sa plenaryo ng Kamara o di kaya at tapos na ilipat sa Senado at hindi rin nakakuha ng enough vote, may panahon pa sila na gawin yung susunod nilang plano para mawala sa takbo itong si VP Sara Duterte sa 2028. Kasi ngayon habang patuloy ang paninira nila, alam mo, yung taong bayan nare-realize na talagang etong ginagawa nilang impeachment, etong mga bintang nila ay para sa 2028 election. Sa katunayan, may nakausap nga akong hindi mahilig sa politika, tapos sabi niya, di ba ganyan din ang ginawa nung kay Corona? Tapos eventually na-realize natin, kay si Justice Corona, eventually na-realize ng mga tao at na-booking. Remember, na-booking yun na may perang pinakalat para sa mga boboto, lalong-lalo na sa Senado, na laban dito kay Corona. Tama mali, di ba? Kasi nga, tandaan ninyo, si Corona noon ay may desisyon na hindi pumabor sa presidente at kaya naipit. Sa katunayan, dito sa part na ito, ikinulong din si Senator, dating Senator Revilla, kung saan 'di ba ang kwento pa nga niya, dinala siya sa Malacanang, tapos binabribe siya to vote for the impeachment. Pero ano nangyari? Hindi siya bumoto at yung ilang mga kaalyado niya tuloy nangyari? Aba, sila ay pinakulong. At eventually, sabi ng korte ito po mismo nagsabi, korte po nagsabi, hindi po ako. Sabi po mismo ng korte na wala siyang kasalanan. Ibig sabihin,
nag-imbento lang ng paratang, 'di ba? Ngayon inuulit nila 'yan kay Revilla. Ngayon naman idinidiin siya. Pero bakit? Dahil nga hindi siya saan uli bumoto sa impeachment. Buong pamilya niya hindi bumoto sa impeachment ni Sara Duterte. Oh. So ngayon, same fate. Tama kayo, same fate. Kasi sinasabi ng iba, second time around, tama kayo. Kasi noon, ganun din ang pinapagawa sa kanya, bumoto sa impeachment ni Corona. Ngayon, ganun din, bumoto sa impeachment ni VP Sara, hindi sumunod. Matikas talaga ito. Di ba? O ayan, kinulong siya uli. Ganun na ganun ang diskarte talaga nitong mga diktador na nasa gobyerno natin. Pag hindi makuha, ano gagawin? Ididemanda ka, ikukulong ka. Katulad ng nangyari ngayon kay Jay Sonsa. Si Jay Sonsa, alam nyo naman, veterano yan eh. Hindi naman po yan magsasalita ng walang kaalaman o di kaya walang basihan o ano. Bigla ho siyang kinulong dahil daw sa maling paglabas ng bulletin report ng presidente. Maaring maaring naman posible 'yon kasi una-una meron din naman talaga tayong batas na bawal ilabas ang any medical situation ng isang tao. Pero ang argument nga daw nila dito una-una pampubliko si Pangulong Marcos, so ibig sabihin karapatan ng mga Pilipino malaman. Pero meron din namang na sinasabi na sa side naman ng kalaban na kesyo ito'y private thing yung medical report. So, pinaglalabanan yan. Ngayon, ano kaso niya? Ang kaso niya, libel. False publication o paglabas ng maling bulletin, medical bulletin ni Marcos. Sino nagdemanda? Si Marcos ba? Hindi, NBI. Tapos ngayon, yung demanda, yung libel, ang libel po, bailable po yan eh. Kasi nga ho, hindi, ang pagkakulong lang yan na 6 months to 1 year lang ata. Basta available po ang libel. Importante mo malaman. Pero magtataka ka dun sa warrant, nakalagay po dun parang hindi, hindi required na mag-bail o non-bailable. Doon, medyo may konting sablay huwi doon. Hindi ko alam kung nagkamali ang korte kasi yun ang sinasabi ng ng kampo ni Jason sana nagkamali ang korte pagdating doon at agad-agad naman ito tiniming pa long weekend para talagang hindi ma-argue at makulong si Jason sa ng 3 araw which is ito'y tila pananakot ho sa mga bumabatikos kay Marcos. Ito'y magbibigay ng takot sa mga nagkikriticize sa kanya. Yun ang akala nila. Hindi, yun ang akala nila. Alam mo, mga kababayan, tayo sabi ko nga sa inyo tuloy-tuloy lamang po tayo. Lalaban tayo para sa tama as long as we are doing everything legally. Kasi sabi ko sa inyo, yan ang isang bagay na hindi ko gagawin. Gumawa ng illegal, naku, hindi ko gagawin yan. Kasi una-una, hindi ako malalagot lang sa gobyerno. Malalagot ako. I have a boss. Okay? I have a boss na hindi nyo nakikita. Yan po ang ating Panginoon. Hindi ako gagawa ng kasinungalingan para lamang po i-criticize ang someone. So tayo ay talagang hindi nyo kailangan magbantay dito. Kaya ito mga NBI, sigurado tayo. Binabati ko kayo dyan. Hindi nyo kailangan magbantay dahil ako'y susunod kahit wala ho kayo. Kasi ako'y sumusunod lamang sa Diyos na atin pong sinasabi ang katotohanan. Ngayon, kung meron man tayong pagkakamali, halimbawa meron tayong napagkamali kasi hindi naman ho tayo perfecto, tulad ho din ng ibang mga news outlet, di ba? Yung mga news company, whether ito'y mainstream media o online. Meron din pagkakataon na nagkakamali. Pero doon, wala hong malisya. Kasi ang malisya ho kailangan, yan yung factor na kailangan sa libel. There is a malice. Ibig sabihin, alam mo nang mali, ginawa mo pa. Di ba? Tayo ho, hindi ho, pagkaalam ko ng mali, hindi ko ho yan sasakyan. Sa katunayan, ilang beses na po ako nabatikos dahil marami hong lumabas na mga video-video na ako ho mismo nagsasabi, ay mali ito, AI to, ay ito. Marami hong gano'n na pagkakataon na kahit sana yung video na yun ay papabor sa pinaglalaban natin, ay hindi ko sinasang-ayunan. Kasi nga, again, you're not my boss. Isa lang ho ang ako ay pleaser of one.
And that is the Lord. Kung yan po ay mali, hindi ko ho yan sasalsalin dito sa ating ano. Yan ang maaasahan ninyo mga kababayan ko nanonood dito. Sisiguraduhin ko na lahat ng sinasabi ko sa aking pagkakaalam ay tama. Hindi ako magsasalta dito ng hindi tama. Kasi baka mamaya, alam mo yun, ayoko kasi yung parusa sa lupa, matatapos yan. 6 na buwan? Matatapos yan. Pero yung ang kalabanin mo, Diyos, yan. Naku, napakahirap yan. Hindi ho yan. Sabi nga, di ba, if God is for us, who can be against us? Pero there is the other side. Ano yun? If God is against us, who can be with us? Di ba? Kaya dapat, dun tayo. Hindi tayo dapat papalag doon. Huwag tayong lalaban doon. Kahit sa buhay, mga kababayan, mga nabubuhay dyan. Alam ko, napakahirap na ng buhay natin ngayon, di ba? Marami sa atin, nahihirapan na sa buhay. Di ba? Kaya nga yung iba, hindi lumalaban ng patas. Ano ginagawa? Nang hold up, nang i-snatch, gagawa ng kasamaan, ibebenta magbebenta ng droga, minsan pati katawan binebenta. Di ba? Hindi lalaban ng patas, ika nga. Wag ho tayong susunod sa ganong klase. Kasi maaari makalusot ka ngayon. Pero tanda mo, sabi nga, we are free to do anything but we are not free from its consequence. Sa Tagalog, ano yun? Malaya kang gawin ng lahat ng bagay. Pero yung consequence, hindi ka malaya dyan. So kung gumawa ka ng mali at labag sa batas, yung consequence niyan meron. Ngayon, paano pa kung yung batas ay binibend? Yun ang patay tayo dyan. Katulad ng tila nangyayari ngayon, maraming batas na binibend. Di ba? Marami hong batas na ginagawa ngayon na tila, katulad nito. Supposedly, ito'y bailable. Hindi naman naging bailable. Sabi ko nga, patay tayo dyan. Mukhang bendalo yan Bendalo principle yan Tapos, again, ito tingnan nyo ito Naisip ko nga ito Maaring alam nila, kasi tandaan ninyo, sabi ng iba kasi tiniming daw during the weekend. Alam nyo, even holiday, may piskal na pwede ka merong tawag dito, parang bail court. Di ko alam kung anong specific na tawag dyan. Pero ginawa na ng paraan ito ng Supreme Court before. Narinig ko rin kasi inorient din ako dyan Meron namang pwede ka naman mag-bail even weekends. Okay? Di ba? So, yung ewan ko this is just a theory. I'm not saying this is what really happened. This is just a theory. Okay? Iniisip ko na talagang sinadyang walang bail kasi alam nila pag may bail, pwedeng mag-bail kahit weekends or holiday. Okay? So, makakalabas ka agad si Jason sa. Ngayon, ginawa nilang non-bailable, although, eventually, malamang, babawiin o itatama yung non-bailable. Pero, as of now, since there is no court, yung court na nag-issue ay during holiday ay wala, hindi siya makakareklamo o makakapagsampa ng counter na o mahihiling sa korte na pwede medyo may problema ho dito sa warrant gano'n. So ibig sabihin nun, para atang sinadya. Hindi ko sure kung totoong gano'n na nangyari Ito'y haka-haka ko laang. Hindi ko sinasabing ito ang nangyari. Ito'y haka-haka ko laang na baka gano'n ang ginawa. Which is we do not know who did it. Whether the court or the NBI, we do not know. Okay? But the point here, may tutuwid na yan Monday, where the court is nandun. So pag naituwid na yan, naka-spend na ng 3 araw si Jason sa kulungan. Bakit ginawa yun? Alam mo, magbibigay talaga ito ng takot doon sa mga pipitsuging vlogger. Diba? Magbibigay ho ito ng hindi magandang interpretasyon doon sa mga vlogger na madaling matakot. Kaya lang, sa tingin ko, mukhang dito ata ho sila nagkamali ng konti. Dahil nakikita ko sentimento sa social media. Hindi ko sinasabing tapang-tapangan po ako Nang sinasabi ko, nakikita ko yung sentimento ng mga netizen na instead na matakot, lalong nagalit. Kasi it's a very obvious
na mali sa tingin nila, sa tingin natin, sa tingin namin, tapos ginawa pa rin. Alam mo, sinasagad-sagad po kasi nila eh. Kung papansinin ninyo, nagsimula yan kay Pastor Kibuloy eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, noon pa lang sinasabi na ng Banateros ito eh. Si Pastor Kibuloy is an example. Example nila kung ang tao ay papalag. Hindi tayo pumalag. Marami sa atin na medyo kini-question pa yun. Parang ayaw nila kay Pastor Kibuloy, ganyan-ganyan, kesyo hindi sila pumalag. Ang akala nila, doon magtatapos yun. Yung panggigipit ng gobyerno. Pero hindi po. Di ba? Hindi po natapos doon ang panggigipit. Sinunod, sino? Sinunod yung mga ilang congressman na hindi pumapanig o nagkikriticize sa gobyerno. Sumunod, sino? Mismong si Pangulong Duterte. Dahil doon sa ginawa nilang yun, aba, hindi po nila nakita na pumalag tayo doon sa maling ginagawa nila. Kaya ano ginawa? Sinunod-sunod na hanggang ngayon, kung ano-ano ng bendalo ang ginagawa nila, lalong-lalo na dito kay VP Sara Duterte. Tulad nga ng nito, ito pag-uusapan na natin, simulan na natin, yung tungkol doon sa paglabas ng AMLAC. Ito'y sobrang mali. So the very basic naman po sa data privacy, if sensitive personal information is illegally disclosed, it also carries penal provisions. And ano yung sensitive information? Yung ano lang po yan eh, if there are multiple information, and then although it does not specifically name an individual, but if a reasonable person will view that information, he will be able to identify who that person is. That's considered sensitive. And if you illegally disclose that, meaning without consent, that there's also corresponding penal Pero sanctions. din po. paano ho yun kapag sinabing in cases of impeachment? Yung sa AMLA, wala po. If you read Section 8A Yeah, dito of sa our bank secrecy law. sa bank secrecy. So yung position po namin is there's still no impeachment case. The precedent that we have is the impeachment of Chief Justice Corona. So the bank deposits were disclosed in the impeachment trial court. So currently, the House of Representatives Malinaw yan no? Malinaw ito para sa atin mga kababayan. Kasi sinasabi dito, ang linaw-linaw. Merong precedence, ibig sabihin merong nangyari na before na inilabas lang during the impeachment trial, which is in the impeachment court, which is the Senate. Kaya nga paulit-ulit lang nila sinasabi, is this the impeachment trial or proceedings ay court na ba? Hindi pa. So ito'y paghahanap pa lamang ng probable cause. Pero dito na nilabas yung supposedly hindi dapat ilabas. Kasi remember, impeachment ang nakalagay doon. You only use the word impeachment pagka na-impeach na ang tao. Particular dito si Vice President Sara Duterte. Remember, ginagamit yung impeach na si VP Sara Duterte ay pag pinagbotohan na ng plenaryo at sinabing, oo, kami lahat nagsasabi. Kasi hindi naman sinabi diyan impeachment procedures. Diba? So, doon pa lang, yun yung argument. At dahil nga din po dyan, ay may precedent sila, which is yung kay Corona, inilabas during the impeachment trial. Nung panahon na tinatry na po, ibig sabihin, nasa court na, impeachment trial court, nandun na ho sa Senate. they are performing their constitutional mandate, which is to initiate an impeachment. And as described by the HOR themselves, it's akin to a preliminary investigation. Parehas daw po sa PI. That's right. So, in regular PI, wala pong court power ang investigating prosecutor. Akin, but does not necessarily mean that what happens in the PI, they take in hook, line, and sinker. Because also under the Constitution, it says the House shall promulgate its own rules Yes. during the impeachment because it says that they have the sole jurisdiction to initiate all impeachment proceedings. Tingnan nga natin kung paano niya sasagutin to. Kasi daw, yan ang paulit-ulit din sinasabi ng mga congressman eh. Hindi, the House can promulgate their own rules. Yung kanilang sariling rule. Okay, tingnan natin. Under Section 7 of their rule, I'm just going to summarize it. It says that they have the authority to issue subpoenas. Kaya Subpoenas. dito po napunta si AMLAC. How do you respond to that? So, like what you stated, ma'am, subpoena. Subpoena is different from a court order.
So if you read the law, it states there court order or impeachment case. Subpoena pa lang po yun. Subpoena is a different legal process from a court order. A court can issue subpoena, they can also issue court orders. Right. And Galing ano, di ba? Magkaiba yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam mo dapat siguro maging requirement na yung pagiging lawyer na bilang congressman. Kasi nawiwirdohan lang ako ha. Ito question ko lang naman. Yeah? I'm not against what's happening now. Pero may question ako. Kung ikaw ay mambabatas, di ba dapat eksperto ka sa batas? Di ba? Dapat ikaw ay may alam sa batas. O ikaw ay isang lawyer. Ngayon ko na lang nare-realize ito eh. Kasi dati medyo parang, pwede naman siguro. Pagalingan na lang siguro. Di ba? Parang ganon. Pagalingan na lang ng mga consultant. Pero ngayon, tila lumalabas na mukhang tama yung sinasabi ng iba na kailangan talaga pag mambabatas ka, lawyer ka. Kasi nga, you're dealing with laws. And yet, you do not know yung mga terminology ng isang lawyer o kahit yung mismong mga terms sa batas. Halimbawa na nga lang, mamaya pag-usapan natin yung lintik na fourth with na yan eh. Eto, tulad nito, iba yung sinasabing subpoena at court order. Magkaiba yun, di ba? Napaka-importante eh. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Comment nga kayo dyan. Kailangan ba ang congressman o senador ay lawyer? Kasi parang ganito eh. Di ba pagka pulis ka o kaya sundalo ka, meron ding requirement. Hindi pa pwedeng pulis ka o sundalo ka, hindi ka marunong humawak ng baril. Di ba? Kaya nga, may training kayo eh. Magte-training muna yung, halimbawa, sa pulis o sa sundalo, may training muna bago ka gawing pulis o gawing sundalo. Di ba? May ganun eh. O, mismong yung kailangan mag-take ka ng, kunwari, ikaw naman ay pulis, ikaw kailangan mo mag-take ng criminal law. May ganun sila sa school eh. Kasi nga, ikaw ang magpapatupad niyan, dapat alam mo. May requirement. Ito, mas matindi. Ikaw ang gumagawa ng batas. Ikaw may hawak ng pera ng taong bayan. Di ba? Ikaw yung nagde-deliberate. Kayong nag-aano sa impeachment. Di ba dapat mas mataas din ang ating expectation or requirement sa mga to? And because you basically are saying this is not a A court. court. So, para mas maintindihan po ninyo, Sige. in a court proper po kasi, dyan na talaga binabangga, kino-confront yung evidence, the very specific details, the credibility of witnesses. So dito, since they cannot do that in the HOR initiation level, kasi wala pong right to cross-examine, di ba? So they cannot, in other words, they cannot do yung sa, let me clarify, yung sa bank records, it does not fall under the exception kasi wala pa po sila nung ganun na stage that they will confront evidence and then cross-examine, the right to cross-examine. In other words, yung establishing of probable cause does not amount dun sa court level na proceedings in a sense. Ganito, paliwanag lang natin Kasi yung Committee on Justice, ano ba ang purpose nun? Ang purpose lang nun is to see the impeachment complaint after makuha yung substance, makita, the Committee on Justice, House Committee on Justice, titignan lang yung complaint at sasabihin, okay, there is a probable cause. Hindi ka hihingi ng ebidensya. 'Di ba? Parang sa piskal. Kaya nga sabi ko dapat talaga abogado ito mga, although may abogado rin naman doon, bobo naman. 'Di ba? Kahul lang ng kahul. Isipin nyo to sa piskal. Nagreklamo yung isang tao. Sabi niya, nilibel ako ni Banatbay. Ganon. Titingnan ngayon ng piskal yan. Ano sagot mo? Subpina. Isusubpina ka ngayon ng piskal. Oy, Banatbay, eto subpina. Ano ang sagot mo dito sa... Papakita niya to ano ang sagot mo dito? Sagutin mo nga ito. Titingnan lang niya. Ito ang sagot. Okay. Dati to kasi ngayon iba na eh. Ngayon kailangan ng
probability of conviction. Sabihin, kung mukhang makukonvict siya, tsaka mo lang ipapasa sa court. Pero kung alam mong sablay na, hindi mo na ipapasa. Dati kasi, iba naman, masyado mababa yung limit. Ano yon? Noon dati, probable cause lang. Mukhang may laban ito Mukhang, pwede. Ganun lang di ba? Titingnan mo lang. Hindi ka hihingi ng, o pakita nga ng ebidensya mo. Ano pa yung mga ebidensya mo? Hindi ka ganun kasi you are not yet the court. Alam mo, simpleng-simple nito na hindi ko maintindihan bakit yung mga tao minsan nagbubulag-bulagan. Ganyan ang problema sa mga Duterte haters Nagbubulag-bulagan sila. This is not the court to present the evidence. Dito pa lang pinresenta nila ebidensya. Hindi lang ebidensya, dinagdagan pa nila ng mga kung ano-anong akusasyon. Halimbawa kay Digamo. Halimbawa yung kay Madriaga. Halimbawa yung lahat dinagdag nila. Kaya nga 'di ba tinatawag na fishing expedition na to ng karamihan ng mga totoong abogado na hindi Duterte haters. Fishing expedition ang ginagawa ng Committee on Justice. So isa na rin itong ginawa nila yung paglabas ng AMLAC. Kasi nga sinasabi dito, 'di ba, na once the account o yung bank transaction pinasa na sa AMLAC, merong batas na nagsasabi doon na bawal. Anong ginawa nila? Inilabas nila. Dito, sumasablay talaga yung Congress, yung House. Lalong-lalo na yung di umanong may utang daw kay BP Sara Duterte. So yun na nga. Alam mo kung bakit, mga kababayan, isa pa sa mga dahilan kung bakit mukhang delicates talaga itong mga pinagsasabi nila, ginagawa nila. Na sa tingin ko, posible na hindi matuloy dahil maaaring questionin. Hindi lang, kung meron mang matapang na mga congressman, maaaring questionin ito sa plenary. Yung paano nakuha yung mga yan, illegal na nakuha. Yun Yung illegal na nakuha, yung quote-unquote ebidensya ninyo sa illegal na proseso, kung sakasakali. So kung sakasakali lamang po na mag-decide agad-agad yung korte na kanilang sinampahan ng kaso, maaring magbago isip ng mga ating mga congressman na boboto dyan. Okay? Kasi ultimong yung ito napahiya yung mismo yung ito pakinggan niyo itong part na to. Ito yung sagot ni Soto noon tungkol sa issue ng forthwith. Ito madalas rin binabanggit ito, no? Dati po ito Ito po yung panahon ng issue yung forthwith. Wala pang nilalabas. Linawin ko, wala pang nilalabas ang Supreme Court regarding sa forthwith. Ito ang sagot ng Senate President natin ngayon. Bago pa humantong dito sa pagboto, yung preserving the independence of the Senate as an institution. Kasi at least ako impression ko ganito, no? Parang ang bilis tumupi ng Senado. When in fact you have under the Constitution the exclusive power to try and decide impeachment cases. Pero dito, yung forthwith ni-redefine ni Chis Escudero. Pero yung pag-archive pwede pala Ni-redefine daw ni Chis Escudero, ha? Sablay ka dyan, utol. Sablay ka dyan. Sablay ka dyan, Brad. Kita mo na? Kasi kayo mga Duterte haters going forthwith. Parang how does that reflect on the Senate as an institution? Maganda yung perspective nyo rito, I suppose, dahil kayo yung pinaka-veterano dyan. Maganda yung sinabi mo. Noong February 5, hindi forthwith. At hindi immediately yung forthwith. Pero dito, hindi pa tapos yung MR, pinong-forthwith na. Mali. Hindi naman tama. As usual, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Dapat ganun. Na naman tayo sa sos na yan Para lang gumanda yung paliwanag nyo, sos. Para lang mukhang matalino kayo Tinan mo to si Soto, apakayabang din. Alam daw niya yung salitang forthwith.
Pero ang sagot ko diyan kasi baka ang sinabi kasi ng Supreme Court, immediately executory. Di ba si Senator Cheese made the distinction between forthwith and immediately at the start. Ano lang naman, levity aside. Sabi sa mga professor kasi pareho daw meaning noon, sabi nga nila. But then again binasa ko yung naalala ko yung De Pedro versus Romasan Development Corporation, GR 194751, 2015 ito sabi ng Supreme Court, while the Supreme Court's decisions are immediately executory, they are not considered final until the lapse of the prescribed period without a motion for reconsideration or upon denial of such motion. Supreme Court na may sabi nito Sila rin. Sila rin may sabi niyan So hindi immediately executory. Immediately executory pag final na. Ayan daw immediately executory pag final na. Yan daw yung forthwith, kailangan immediately. Okay? Alamin nga natin yung pagpapaliwanag ng Supreme Court. Ito. Ibinasura ng Supreme Court on Bank ang isang petisyon na nagsabing dapat ay immediately na nag-convene ang Senate Impeachment Court para litisin si Vice President Sara Duterte noong 2025. 14-0-1 ang boto ng mga hukom sa pagbasura ng petisyon. Anila, moot o hindi na dapat pagdesisyonan ang petisyon dahil nagdesisyon na ang Korte Suprema para i-nullify o ipawalang bisa ang impeachment proceedings noong 2025 laban sa bise. Ngayon pa man, tinalakay ng SC ang usapin tungkol sa kahulugan ng salitang forthwith. Ibig sabihin ng moot, hindi na daw applicable kasi nga yun yung before yung nangyari before. Pero idiniscuss pa rin ngayon ng Supreme Court at pinagtitiba yung sinabi ni Chis Escudero na reasonable time. Importante. Hindi ibig sabihin ng forthwith immediate na interpretasyon ni Soto. Dito, napaka-importante nito. Napaka-importanting maunawaan natin ito dahil, mga kababayan, kung ang magli-lead sa atin sa impeachment ay isang katulad ni Soto na mali-mali mag-interpret ng mga terminolohiya ng batas. Kaya dapat talaga mapalitan itong Senate President na ito. Kasi lagay naman kayo ng lawyer sa Senate President, pambihira naman kayo. Mantakin mo, pinuno ng mataas na kapulungan na mga mambabatas ay hindi lawyer, isang komedyante. So ano mangyayari? Magiging komedya at drama ang Senado. Ako hindi ko naman sinasabing pagka ikaw artista, wala kang alam. Pero iba ho ito Masyado ho itong matindi na. Ibig sabihin, dapat nga bilang senador, alam mo batas, alam mo terminolohiya kasi gagawa ka ng batas Di ba? Para bagang ganito Ito simpleng halimbawa lang ito. Magtatayo ko restaurant. Maghahanap ako ng cook. Ang hahanapin kong cook yung hindi naman chef. Anong hanapin ko cook? Yung driver namin o baka yung karpintero namin. Mali di ba? Dapat kung hahanap ka man ng cook ay nang magluluto sa iyong restaurant, gagawa ng mga pagkain, magbebenta ng pagkain, abay dapat chef. Hindi pwede yung kuha tayo ng kung sino-sino na lang tapos pag-aralin natin Kaya tuloy, mali-mali. Kasi alam mo, pagiging chef, hindi lang naman po yan yung Hindi lang naman po yung pagluluto. Preparation, paghain, sama-sama na po yan. Yan ang sikreto ng isang restaurant, yung chef. Kahit anong ganda ng restaurant, ang dami ko alam mo, yan ang hilig ko, di ba? Sa Instagram ko, kitang-kita nyo naman. Yan ang hilig ko, pumunta sa mga kainan na trending. Alam mo, ang daming scam.
Alam mo, mula nung tinayo ang TikTok ang dami ng scammer. Sa totoo, hindi. Di lang TikTok, pati social media, pati iba pa, Facebook man, YouTube. Apakarami ng scammer. Bakit? Una-una, nagbebenta ng kung ano-ano, kala mo, ito, maganda ito, puputi ka dito, ganito. Pero pag gamit mo, nyari. Kasi nga, kumikita lang sila, kaya sila nagmamagaling. Gagaling ka sa lahat ng sakit mo, anak ka ng wewe, Hindi ka namang gumaling, di ba? Hindi ka, may pinatay lang akong ipis. Hindi ka naman gumaling. Kasi nga, sino yung nagbebenta? Hindi naman doktor. Di ba? Ngayon, kukuha ka ngayon ng para sa restaurant mo. Hindi naman din chef. Kaya nga pagpunta ko minsan sa mga restaurant na nagte-trending lang for the sake of may mga video lang yung mga nagpupunta doon para may pagyabang lang na nila na kumakain sila sa ganito. Sasabihin nila masarap kahit di naman masarap. Di ba? May mga ganun eh. Kasi nga, maaring dahilan nun, hindi naman talaga tunay na chef yung inilagay na magluto dun. Basta lang magaling-galingan ba? Mga kababayan, kung yun yung restaurant na kailangan umasenso o maging maganda at masarap na pagkain, kailangan mo ng profesional. Dito pa kaya, nagbabalangkas ng batas. Kahit papaano, tinitingnan at ini-interpret yung ilang mga batas. Although hindi sila ang final kung hindi ang court. Still, ang ilalagay mong tagapapuno ay isang hindi marunong sa batas. Pag-aaralan, natatawa nga ako Natatawa ako dun sa mga caucus nila Yabang-yabang pa sila, magpapaturo kami ngayon sa constitutional expert, pati to si Lacson, ganun. Sabi ko, bakit ngayon nyo lang ginagawa yan? Mambabatas kayo, ngayon nyo lang ginagawa yung mga yan. How would you know that the impeachment process is correct kung ngayon pa lang kayo magpapaturo? Crash course daw. Talagang crash course yan. Bakit? Crash landing ang mangyayari sa atin yan. Bagsak ang ating buhay niyan. Di ba? Kaya alam mo mga kababayan, katawa-tawa ho ito. Kaya sa tingin ko, dapat talagang palitan si Soto bilang Senate President ng isang tunay na abogado. Na patas. Na tunay na abogado. Sino gusto ninyo pumalit kay Soto? Ilagay nyo nga dyan, komento nyo nga. Yung patas na mag-i-interpret ng batas. Ay, alam mo, ang laki ng possibility Ang laki ng possibility na hindi matuloy ito. Dahil sa mga kapalpakan nila. Nakakatawa nga Sobrang timing yung pasok ng Supreme Court tungkol doon sa fourth with. Mali na nga yung prosesong ginawa nila sa impeachment mini court. Ngayon, mali pa ang interpretasyon ng mismong Senate President. Ano ba yun? Bahala na kayo mga banateros. Di ba? Alam mo, eto na lang mga kababayan. Sana mag-like and share ho ng video natin para mas mapalawak pa po natin ang usapin patungkol ho dito dahil mainit pa ang mga darating na araw. Kaya dapat nga nakaklik yung notification nyo para pag meron tayong bagong video, mapanood nyo kagad. Kasi dapat tayo updated sa nangyayari sa bayan natin para mas maintindihan natin kung paano tayo ginagago ng gobyerno na to. I-like, i-share nyo itong video na ito, subscribe kung hindi pa kayo subscriber. Madali lang ho. Paturo kayo. Ang alam ko, kasi marami nagsasabi sa akin, anak, gagano tatawagin ako. Pasensya ka na, hindi ako nakasubscribe kasi hindi ako marunong, matanda na ako, ganyan. Lolo, lola, baka pwedeng tawagin nyo muna yung mga apo ninyo, mga anak ninyo, paturo kayo sa kanila. Anak, turo mo naman ako, kailangan ko mag-subscribe kay Banatbay. Ang subscription po, wala akong bayad dyan. Malinaw po yan, wala akong bayad na mag-subscribe sa YouTube. So, pwede nyo utusan yung anak nyo, subscribe kayo sa YouTube. May subscribe po kayo. Pero kung gusto nyo suporta kay Banatbay, meron yung may bayad, yung membership. Pero wala akong pilitan doon. Kung gusto nyo lang maging patuloy na independent si Banatbay, may membership po dyan. Mag-ano ho kayo pa-member.
Ha? Okay po, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na ating video. Ako po si Banat Bay. Happy weekend po. God bless. Laban sa kurap at sinungaling. Para sa bayan, hanggang dulo lalaban kami.